Umabot na nga ng 1,000 shares at 1,900 reaction or 150,000 viewers itong aking na-upload na huwag mong gawing retirement plan ang iyong mga anak. So, sarit-sari yung mga reaction ng ating mga netizen, no? Especially yung mga talagang OFW na nakarelate po talaga dito sa aking na-post. So, karoon tayo ng opinion sa iba, nag-imbita ako. Siyempre, sino pa ba? Yung aking kumpare at best friend, si Paring Bitoy. Sa iyong... Hello, good morning. Sige, ikaw Hindi na. ako pwede mag-greet. Hello. Good morning sa lahat. Ayun. Gandang topic nito, pre. Ano ba yung pananaw mo regarding dito sa aking na-post? Siguro, as a parent, talagang on my own point of view lang kasi alam mo naman mga Pilipino, kung tayo nuclear family. It means that compact tayo So, andun yung idea na minsan yung mga magulang na nagpupursigi para sa anak, para at the end of the, tumanda sila, at least yung anak nila is yun ang sasalo sa kanila. Yun ang pagkakakuan ko sa kinalakihan ko. You have to take care of your parent. Siguro, kung sa akin man lang, parang investment na rin ang anak. Pero hindi ko sila pinupursige na, parang mandated na paglaki mo, kailangan buhayin mo kami. Hindi naman. Nasa back end lang ng isip ng mga magulang yun. Depende na lang siguro sa iba na talagang pinapakita nila na o pinaparamdam nila. Ito, pag tandaan namin, kailangan ikaw. Ganun ba? Baka meron mga ganong magulang, pero ako hindi. Although, nasa isip ko yun na I give all the best for my children. At least, when lumaki sila, baka tanawin. Yun lang ang kuwan ko doon, opinion ko doon. Kasi ang punto kasi sa na-post ko is regarding sa financial. Financial. Sa financial. Ibig sabihin, so especially sa mga nagsisimula na mag-aasawa pa lang, alam naman natin kung ano yung istorya ng mga bawat Pilipino na marami talagang tumatanda na kawawa talaga sila pagdating ng araw dahil binuhos nila yung tulong sa mga anak nila pero pagtanda nila, walang lumingon sa kanila. Or kung may lumingon man, ay yung talagang tipo ng pamilya na walang-wala din. So, ang ibig ko sabihin dito, dapat, kung magsisimula ka sa magpapamilya ngayon, wag na nating tularan pa. Wag na nating ibalik pa. Kumbaga, ito yung time na dapat baguhin natin yung sistema na kapag tayo mag-asawa, isipin mo muna kung ilan ba yung magiging anak mo. Kung ilang anak ang kaya mong buhayin. Para nang noon, pagdating ng araw, makakapag-ipon ka, at the same time, tumutulong ka sa mga anak mo. Yung dapat baguhin na yung sistema na, pagdatpanda ako, kailangan tulungan mo rin ako, especially sa financial. Yun ang ibig ko sabihin. So, ang sinasabi mo, yung na the more ka mag-anak, para at least pagtanda mo, alam mong madaming tutulong sa'yo. Yun ang mentality kasi ng iilan na hindi nila maintindihan. Kasi sa obligasyon, responsibilidad, halimbawa, anak kita, lilungunin mo ako, nandun na siyempre yung kahit paano, arugain mo ako. Pero pagdating sa financial, kung hirap ka rin, hindi mo kayang gawin yon. Doon kawawa yung mga magulang. Dahil siyempre, although na gusto kang alagaan, gusto kang suportahan, pero hindi enough yung budget nila para sa pamilya nila, paano ka nga alagaan? Kaya ang the best doon, dapat, may sarili kang ipon na sinasabi ko. Na kung halimbawa, ikaw lalapit ka sa akin, kahit paano, instead na magbigay ka sa akin, ako pa yung magbibigay sa'yo. Yung ganon. Kasi sa abroad, ayaw kong ikumpara, pero dapat malaman natin na sa abroad, gising na yung mga tao na pagdating ng araw, pagtanda natin, talagang mag-isa na lang tayo sa buhay. Yun ang hindi matanggap ng mga ilan na mga kapwa natin Pilipino. Kasi iba naman kasing kultura natin. Yun lang din isipin mo. Kagaya sa Singapore, makikita mo yung matatanda nasa hawker. Napapaisip ka, bakit kaya tanda na sila, nagtrabaho pa rin sila, di ba? Although napalaki na nila yung mga anak nila. So kasi dito, ang sistema nila dito, pag maging mature na yung anak nila, wala na yun sa kanila, wala na sa poder nila, di ba? Ganon sila Pero sa Pilipino kasi, may makikita ka bang ganon? Wala. Sa sitwasyon ka ngayon, ganon din So, depende na lang siguro yun sa kung ma-change mo yung buong kultura ng Pilipinas. Hindi mo ma-change yun. Pero, kumbaga, sabi nga, in 20 years time, yung mga susunod na magpapamilya, mas masarap kasi yung
Halimbawa, ituturo mo sa mga anak mo yung way na sikap kayo mag-aral dahil pagdating ng araw, siyempre magkakaroon Okay, kayo ng ng pamilya. Pero naipapakita mo rin sa kanila na ikaw ay nag-ipon. Mag-iisip sila na ito pala yung buhay. Na halimbawa, yun ang tama pag nagkaroon sila ng pamilya at ikaw ay tumanda na, siyempre, mag-isa talaga tayo sa buhay Kasi andun yung hindi mo alam kung yung mapapangasawa ng mga anak mo, mabuti ba sila? Or lalayo ba sila, mag-abroad pa sila, maiwan at maiwan po tayo mag-isa. Pero, nakahanda tayo. Kasi parang ano lang yan ganito lang yan Sila, sabi nila, takot silang tumanda. Actually, yun ang kinatatakutan nila. So, para mo na rin sinabi na takot kang mamatay. So, kailangan maging handa ka. Paano yun? Pag tumanda ka, maging handa ka, may sarili kang ipon. Kung wala yung mga anak mo, may pera ka, pwede ka mag-hire. Or pag-aagawan ka pa ng mga kamag-anak mo dahil may pera ka. Pero pag wala kang pera, wala kang naipon at pabigat ka sa mga kamag-anak mo, doon pumapasok yung binuboy-boy ka, pinagtatabuyan ka, mangyayari at mangyayari talaga yon. Cycle naman O, kasi diba? ng buhay Kasi ang talaga buhay, yan, paikot-ikot lang yan. Oo. Kaya kailangan, paghandaan mo. Actually, nakarelate talaga dito sa Pinosco, usually mga OFW. Oo naman. Oo naman. Kasi, Especially yung mga breadwinner sa pamilya. Yun talaga yung mga nakikita ko dyan na nagko-comment sila na positibong pananaw nila regarding nga dito. Oo, tama. Tama. Kasi nararamdaman ko naman din yung minsan din yung, yung as a breadwinner. Ang problema kasi sa breadwinner naman, sa sobrang suporta nila sa pamilya nila, Hindi napapabayaan nila. Napapabayaan nila yung sarili nila, hindi nila nalalaman na tumatanda na pala sila, na wala silang naipon. So, andun na... Tingnan mo, ilang taon na tayo dito? O, di ba? Ang bilis lang. Parang Ang bilis kailan ng lang, panahon. pero- Kasi talaga mabilis ang panahon. Kailangan, sa bilis ng panahon, sabayan mo rin na mag-keep ka talaga para sa sarili mo. Huwag mong ibubuhos lahat. Dahil kawawa kapag dating ng araw, hindi naman lahat ng tinulungan mo, ibabalik sa'yo na tutulungan ka. Siguro, tutulungan ka nila in a way na alagaan ka nila. Pero, alam mo naman sa buhay natin number one ang pera. Pag wala kang pera, paano mo masusuportahan yung sarili mo sa mga pang-araw-araw na buhay? Maging practical tayo, makatotohanan. Okay? Hindi lang po pwedeng basta alagaan ka lang. Pero kailangan mo ng pera. Ganun lang kasimple yun. May masasaktan ka talaga para mapaunawa lang dun sa... Masasaktan at masasaktan yung mga tao na sanay na sila na ayaw nilang baguhin yung ganung sistema. Kasi kailangan maging handa ka Hindi po pwedeng andun na yung obligasyon, responsibilidad ng mga anak mo na tanawin ka nila, alagaan ka nila. Someday, habang nagtatrabaho ka ngayon, may SSS ka, hulugan mo ng hulugan. Number 1 yun. May PhilHealth ka, hulugan mo ng hulugan. Kasi pagtanda mo, hindi ka pabigat sa pamilya mo. Pupuntahan ka nila sa hospital, syempre alagaan ka nila. Pero wag naman yung tipong kapos na kapos yung pamilya mo, sila pa yung bubunot para pampahospital mo. O di ba? Yun yung punto natin dito sa yung iba kasi katulad ng comment nito na yung ibang magulang talagang ginagawa nila yon, sinasadya nila na pagdating ng araw susumbatan nila yung mga anak nila, wala kayong mga utang na loob. Ayun ang mali. Na pagkatapos kayong pag-aaralin, ginastusan kayo't lahat, ito pa igaganti nyo sa akin, hindi man lang kayo mas maganda yung hindi nakakapasyal yung mga anak mo dahil busy sila pero naunawaan mo, pero hindi dahil kapos na kapos ka at kailangan mo silang dalawin. Kailangan nilang dalawin ka dahil nga wala kang pera. Yun ang nakakaawa doon. Tama yun. Kasi hindi naman sukatan na sasabihin kasi ng mga comment, siguro milyonaryo ka, bla bla bla. Hindi po sukatan dito yung sobrang yaman mo tingnan mo. Di ba? Tingnan mo mentality ng mga mayayaman. Ano sila ready na sila di ba? So kahit tayong mahirap, di porke mayaman lang ang pwedeng gumawa niyan. Kahit tayong mahirap, dapat paghandaan din natin 'yon. Na nga yung komento nga ng isang follower ko na alam mo na ngang mahirap ka, alam mo na nga mismo sa sarili mo na hindi mo kayang buhayin ang sarili mo mismo. Bakit ka pa mag-aasawa? So guys, lilinawin ko lang po, yung pinost ko po about retirement plan is regarding po yan sa financial. Hindi po dun sa kahit pa paano lilingunin tayo ng mga anak natin, yung obligasyon na alagaan tayo. Nandun na tayo, pero maging makatotohanan po tayo na dito sa mundong ito, pag wala kang pera, kawawa ka talaga. Diba? So much better na pagdating na araw, may sarili tayong ipon,
At least alagaan man tayo ng mga anak natin, hindi tayo magiging pabigat sa kanila dahil meron din silang pamilya na kailangan nilang tustusan. Yun lang po yun. Yeah, kung nga, thankful na lang tayo mga magulang. Kung pagdating ng araw, may sarili na tayong ipon at yung mga anak natin lilingunin nila tayo. O ako nang bahala dito sa pambayad ng kuryente, ako nang bayad sa pang-ilaw. O, Kasi depende naman kasi sa pagpapalaki yun. Yes, depende talaga yan sa pagpapalaki. ng mga bata. Oo. So, maraming salamat ulit guys and salamat of course kay Paring Bito. Meron ka ba incoming movie na ipa-plug? Ay, wala. Ay, actually, galing na ako sa kwarto eh. Ayun, shoutout pala dun sa kahapon yung sa PBKC. Yan, nagpa-dog show. Medyo nakakuha tayo ng mga tropeyo. Yun, thank you, thank you. Bye guys! Bye! Peace tayo dito Peace! Mwah! Mwah! Mwah!